dito nakalatag po yung Oplan Save the King. Kinakailangan po nilang salbain ang Haring Mandarambong. Lahat po disposable. Disposable. Pero papunta kay Bongbong. Naka-play po kasi sila. Importante po na maging mapagpanuri kayo. Bakit mahalaga dito yung affidavit ng 18 Marines? Sapagkat bumuo ng kaso ang ombudsman gamit ang testimonya nung 18 sundalo. Nung lumabas na po yung pinagsamang sinumpaang salaysay, matatandaan po niyo yun, may kopya pa tayo nun, si Bernard Tube, yung 16 na Marines, tatandaan niyo, yung 16 na Marines at 2 from the Army, 18 po lahat sila, yung naglabasan, si Bernard Tube at yung mga kasamahan niya. Pero bago po yan, huwag ninyong kalilimutan si Orly Gutesa. Si Orly Gutesa, yung dating retiradong Marine Sergeant Orly Gutesa, bago pa yung 18 sundalo, yung 16 Marines plus 2, 18 po lahat sila, nauna po yung Orly Gutesa. Si Orly Gutesa, sometime September of 2025, lumabas po iyan sa Senado. Yung surprise witness or surprise testimony na linabas ni Orly Gutesa. Sinong makakalimot na yung nagde-deliver sila ng basura? Basura ng pera. Yung kayamanan ng Pilipinas, basura lang ang tawag ni Saldico at ni Tambaloslos. Basura ng pera, dinedeliver nila diyan kay Saldico, diyan kay Martin Romualdez, at syempre, nung paglabas ni Orly Gutesa, yung sumabog na itong substandard at ghost flood control projects, sisingilin din natin kasi ang Blue Ribbon. Itong Blue Ribbon chairman, laging sinasabi, hindi raw pwedeng ipatawag si Martin dahil daw po sa interparliamentary courtesy. Tingnan mo, pagka sa merong issue ng pandarambong, kurakot at pagnanakaw, katakot-takot na kortesiya ang binibigay ni Ping Lacson. Pero tayong mga taxpayers, kayong mga hirap na nagtatrabaho, yung mga uring manggagawa, malapit na, May 1, araw po nyo yan. Hindi tayo binibigyan ng kortesiya ng isang senador na chairman ng Blue Ribbon. Pero kay Martin Romualdez, todo kortesiya. Dito nyo makikita yung double standard nitong chairman ng Blue Ribbon. At huwag nating kalilimutan, hindi ba't si Ping Lacson ang nagpangalan doon sa kongresista, kayong mga taga-Oriental Mindoro, First District ng Oriental Mindoro, on record po ito, nagbigay ng privilege speech si Ping Lacson at ginamit niyang poster boy ng corruption, poster boy ng ghost flood control projects at poster boy ng substandard infrastructure projects diyan sa First District ng Oriental Mindoro, si Congressman Arnan Panaligan. Sinulat ko na dahil lagi ko nakakalimutan, wag nating kalimutan. Itong poster boy ng korupsyon at kurakot na ginamit ni Ping Lacson, Congressman Arnan Panaligan. Wala pa rin kaso magpahanggang sa ngayon. Di ba? Kaya nung lumabas na si Gutesa, babalikan po natin yung 16 plus 2, yung 18 sundalong lumabas. Nung lumabas na po si Gutesa, nagkabuhol-buhol na rin po sila sa affidavit ni Robert Bernardo. Sinong makakalimot kay Robert Bernardo? Malaki po ang pagkakautang ng taong ito sa mamamayang Pilipino. Hanggang sa ngayon, hindi pa ho ito nagsosoli nung bahagi ng kanyang kondisyon para siya'y tanggapin sa Witness Protection Program. Ano po yung kanyang pangako? Kinakailangan po siyang magsoli ng 1 billion pesos now. Hindi nga po now, nung isang buwan pa yata o 2 buwan pa. 2 months, 3 months ago, meron po siyang undertaking na magsosoli ng 1 billion pesos. At Phil Danicasio, good afternoon, watching here in Cebu, Cordova. Maraming salamat sa iyo. At Phil Danicasio, si Alice Luisma from Kingdom of Saudi Arabia. Maraming salamat. At
si Antonia Paragele Panerio, watching from Kuwait, maraming salamat sa iyo. At si Ordilanio Esfer. Ordilanio Esfer, maraming salamat. Ganon din kay Richard John Benedicto, watching from Brunei. Marami pong salamat. At si Erson 2682, watching from KSA. Marami pong salamat. Ang daming nanonood. Marami pong salamat sa halos 1,500 live viewers po natin. So yung Robert Bernardo Affidavit, para po matumbok natin yung Haring Mandarambong at ma-establish natin na naka-play na po sila. Nakalatag na yung kanilang Oplan Save the King. Sino yung Save the King? Sino yung Haring Mandarambong? Ito nga po, tinatalakay natin sa ating podcast ngayon gamit ang pinag-aralan natin mga affidavit, press statement, releases, at yung mga transcribed images from Saldico's official FB page and post. Ano? So bago po yan, para lang po masariwa natin, pakinggan natin uli si Saldico para po ibalik natin. Hindi po impeachment ang tunay na problema nating mga Pilipino. Ang problema po natin, massive corruption, looting of public funds at ang ating sadsad na ekonomiya. Maraming salamat po na nagsara daw po ngayon at 61 pesos and 30. So baka may konting correction po bago po magsara yung tuluyan yung market. Pero umabot na po ang palitan ngayong araw ng 61 pesos and 45 centavos. Ano po ibig sabihin nito? Kaawa-awa na po tayong mga ordinaryong Pilipino. Yung mga nasa lahi ng Haring Mandarambong, hindi po nila mararamdaman yan. Bakit? Sa dami ng ninakaw nila, mga kababayan, trilyong piso. No? So balik po tayo dito kay Robert Bernardo. Si Robert Bernardo, hindi rin niya mararamdaman yan. Bakit? Si Robert Bernardo, ginagawang star witness ng budol administration ni Bongbong Marcos. Bahagi ng kanyang pinirmahang Memorandum of Agreement, kinakailangan siya magsauli ng 1 billion pesos. Para siya ay maging bahagi ng Witness Protection Program. Ilang buwan na pong nakakalipas, nasaan na yung 1 billion? Sinasabi na napabalita na meron na daw mahigit 500 milyong piso o kalahating bilyong pisong naisauli na sa National Treasury. Nasaan ang pruweba? Nasaan ang pagpapatunay? Dapat yan documented. Kung may resibo, magpakita ng resibo. Kung may dokumento, magpakita ng resibo. Bakit? Pera po natin yan Inamin ng anong Robert Bernardo na nagnakaw siya ng hindi bababa sa 1 bilyong piso. Paano niya inamin? Para sabihin mo magsosoli ka ng 1 bilyon, ibig sabihin nyo yung malinaw at ahasang pag-amin na kumita ka, nagnakaw ka ng 1 billion pesos more or less. Hindi na po less, ito more than 1 billion. Bakit? Yun po yung kanyang undertaking. Nasaan na yung 1 billion? Kasi kung hindi po bumabalik yung 1 billion, dapat yan i-discharge na siya sa Witness Protection Program. Ang tanong po dyan, magkano na yung naisasauli sa ating National Treasury? Pangalawang tanong, asan na yung pruweba na nagsoli ka ng pera sa National Treasury? Kalahating bilyon, mahigit sa kalahating bilyon, nasaan ang pruweba? Pangatlong tanong, hanggang kailan yung kondisyon na kinakailangan niyang magsauli ng hindi bababa sa 1 bilyong piso para siya'y tanggapin at manatili sa Witness Protection Program? Bakit po mahalaga yung mga katanungang ito? Ulitin ko magkano na ang naisauli sa National Treasury doon sa kanyang pangako o undertaking na magsasoli ng 1 billion pesos. Pangalawa, kung may naisoli na, magkakano at nasaan ang pruweba. Baka naman nagsaoli ka pero hindi sa National Treasury. Baka naman yung pagsosoli mo, aregluhan lang ang nauwi, kaya hanggang ngayon, nasa WPP ka pa. Pangatlo, hanggang kailan yung grace period na dapat siyang hayaang mag-raise ng pondo, nandyan lang yan, hindi naman nagbabangko yan Hanggang kailan na pwede siyang magsauli ng 1 billion? Bakit po mahalaga yung mga katanungang ito? Sapagkat yung pagsusuoli ng pera, dapat po yan is a condition sine qua non or a condition precedent. Meaning, without the 1 billion pesos na ibinigay mo cash
or cash and in the form of property kung ano man. Dapat yan ang kondisyon bago siya tinanggap sa Witness Protection Program. Bago siya pinapirma ng Memorandum of Agreement sa pagitan niya at ng Department of Justice. Bakit dapat may say ho kayong lahat? Sapagkat yung WPP, pinakakain po natin. Yang taong yan na aminado at nag-confess ng umpisal na nagnakaw ng pera nating mga Pilipino. Nagnakaw na, nangako na magsasauli ng 1 billion, pumasok pa sa WPP. Pinapakain pa natin, protektado pa ho yan, may security pa yan. Lahat yan, ang gastos po niyan, gastos nating lahat. Tayo ang gumagastos diyan. Kaya mahalaga, nasaan na yung pera, magkano na isinuli nitong Robert Bernardo. Ano? Yung affidavit niya kasi mahalaga. Dito, itinuro niya, Saldico tumanggap ng 25% commission or rebate for every project, 25%. Kanya nga, di ba? Sino kay Saldico, kay Tambaloslos, at kay Chis Escudero ang handang magpakulong at akuhin lahat ng kurakot at korupsyon para lang masalba ang kinikilalang hari ng pandarambong ng kasalukuyang administrasyon. Tinalatag ko lang po yung mga nangyari in the past. So tinuro ni Bernardo Saldico, 25% commission, Maynard Ngo, 20% ng proyekto, amounting to 800 million ho lahat yung project na ibinigay ni Robert Bernardo kay Maynard Ngo. At yung 20% po nun nagkakalagang 160 million pesos. Ito pura yung project para sa Valenzuela City at Marinduque. No? Yung 800 million may rebate, nagsaole si Robert Bernardo ng 160 million pesos kay Maynard Ngo. Para daw kanino? Kay Chis Escudero. Kaya po natin tinitingnan ito. Ang only link ni Chis Escudero, hindi ko pinag-aabogadohan si Chisa. Base po ito sa dokumento. Ang only link base kay Robert Bernardo ni Chis Escudero ay itong Maynard Ngo. Tumanggap ng delivery kay Robert Bernardo, sinabi mismo ni Robert Bernardo, 160 million para sa kanyang rebate mula sa project for Valenzuela and Marinduque. Mga mamamayan ng Valenzuela at Marinduque. 160 million of the 800 million. Ibinigay ni Robert Bernardo kay Maynard Ngo. Ano? So malinaw dyan, putol yung Chis Escudero eh. Pero mamaya tatalakayin natin uli yung naging sulat naman, linalaman ng sulat ni Saldico papunta kay Bongbong. Naka-play po kasi sila. Importante po na maging mapagpanuri kayo at dito nakalatag po yung Oplan Save the King. Kinakailangan po nilang salbain ang Haring Mandarambong. Lahat po disposable. Disposable. Pero magdahan-dahan po tayo, maging mapanuri, baka ito'y bahagi ng isang budol script na naman at pagdating sa dulo, wala pa ring mananagot. Pinoprotektahan lang yung Haring Mandarambong. Yung affidavit ni Robert Bernardo, nandyan yung rebate niya, personally delivered kay Maynard Ngo. Binanggit to yung Commissioner Mario Lipana. Commissioner Mario Lipana, yung asawa po nitong Commissioner Mario Lipana, commissioner po ito ng Commission on Audit. Ito po siya, pakikita ko ulit. Ito rin po yung pumirma ng COA finding ng meron daw pong notice of disallowance ang Office of the Vice President, si VP Inday Sara. Samantalang pinangalanan siya ni Robert Bernardo na yung kinausap niya yung isang engineer ng First District Engineering Office ng Bulacan at napalathala din sa mga ilang social media sites, Rappler I believe, na yung asawa niya ay nakakulimbat ng bilyong pisong halaga ng proyekto. So binanggit din po yan ni Robert Bernardo, of course, Raiji Bulaybar, Nancy Binay. Si Nancy Binay, 15% daw ng proyekto ang hininging rebate. Hiningi daw po ito ng kanyang tao na si Carlene Villa. Carlene Villa, no? Base ito sa affidavit ni Robert Bernardo. Ngayon, nasaan na, bakit walang kaso yung Senator Nancy Binay? Hindi po dahil meron po tayong anything against Senator Nancy Binay. Kaya lang tinitingnan ko, dapat po patas. Kung si Chis Escudero ay kinasuhan dahil tumanggap ng rebate
si Maynard New na nagpakilalang sugo ni Chis Escudero pero hindi nakaharap si Chis Escudero, may kaso po yung Chis Escudero. Ano? At kung base lamang doon sa naging kwento ni Saldico na si Chis daw ang nagpatanggal ng 74 billion mula sa PhilHealth, para pong naka-play po talaga sila na meron at merong gagamitin, meron at merong ilalaglag. At mukhang pinagpipilian kung si Saldico, si Tambaloslos o si Chis Escudero. Si Saldico, lamang. Bakit? Umiskierda ho eh. Nagpakalayo-layo na, tumakas na, lumayo na. No? Fake news nga. Si Bongbong mismo na nagpakalat ng fake news dahil arestado na raw si Saldico. Yung pala, sinabi mismo ng kalihim ng Department of Justice, wala na po sa Czech Republic, wala na sa Czech territory si Saldico. So, dapat yan imbitahin ng AFP, 2nd Infantry Division sa kanilang isasagawang Digital and Social Media Summit on Combating Misinformation. O paano nyo ngayon tatratuhin kung yung mismong nagpapakalat ng misinformation ay ang inyong Commander-in-Chief. Ano? So si Nancy Binay, meron pong humarap sa on her behalf, Carlin Villa. Bakit si Nancy Binay hanggang ngayon walang kaso? Yung Carlin Villa, yun lamang po yung dumiga na 15% ang gustong rebate para daw kay Nancy Binay. Base sa affidavit ni Robert Bernardo, personal siya naghatid ng 37 million pesos kay Nancy Binay sa isang tahanan sa lungsod Quezon, sa Quezon City. So ang dumiga, si Carlin Villa, trusted personnel ni Nancy Binay, ang gusto ni Senadora, 15%. Hinanda ni Robert Bernardo, tangan-tangan ng 37 million pesos in cash, hinatid niya kay Nancy Binay sa isang tahanan sa lungsod Quezon. Bakit hanggang ngayon ni hindi man nalagay sa investigation itong si Nancy Binay? Kaya lang po natin binubuo itong mga kwento na tila ang layunin ay isalba ang Haring Mandarambong. Balik na po tayo kay Bernald Tube. Si Bernald Tube, yung pinuno po nung 18, yung 16 Marines plus 2. Dami niyang pangalan binanggit. John Paul Estrada, Mark Tiksay, lumalabas din yung tao ni Tambaloslos, si Ponyong Gabunada. Itong mga ito, itong Ponyong Gabunada, hindi pa rin ito naiimbestigahan. Hindi pa rin ito nakakasuhan. Kaya magdahan-dahan po tayo doon sa drama ng mga salitaan ni Ombudsman Boying Remulla at ni Tambaloslos. Drama po ito hanggat hindi kinakasuhan yung mga prominenteng may prominent role in the proliferation of this widespread corruption. Kagaya ng Ponyong Gabunada. Walang kaso po ito ha. Hanggang ngayon, empleyado ito diyan sa mababang kapulungan. Nasaan na? Nalagay din ba sa freeze order yung units 8 and 9 ng Polo Club Townhouse? Di ba dito yung katayan ng pera? Yung unit 8 and 9, diyan nagpapamiting si Tambaloslos. Yung unit 8 nakapangalan, I think, kay Martin Romualdez. Yung unit 9, kanino nakapangalan? Binanggit na ito sa napakaraming affidavit. Affidavit ni Orly Gutesa, affidavit nung 18 sundalo, 16 Marines plus 2. Hindi, ito ba'y nakasali sa freeze order? Sino ang may-ari? Ang dali alamin ito eh. Makati lang yan eh. Tatawagan mo lang yung assessor's office ng Makati City. Not unless meron nga hong kuntsabahan na. Walang kaso si Nancy Binay, wag mo rin pangalanan kung sino may-ari ng Unit 8 and 9 ng Polo Club Townhouse. Ano? Meron bang freeze order yan? Kasi nagpapasikat to yung tanggapan ng ombudsman na may freeze order daw. Tanong, yung number 14 Nara Street, South Forbes Park, ito ba'y may freeze order din? Number 14 Nara Street, yung units 8 and 9, yung mga may-ari on record, nalagay din ba sa freeze order yung kanilang account or bank accounts? Si George Garcia ng COMELEC, pinangalanan din ito doon sa affidavit ng 18 Marines. Bakit mahalaga yung affidavit ng 18 Marines? Sapagkat bumuo ng kaso ang ombudsman gamit ang testimonya ng 18 sundalo. Ibig sabihin,
mayroong credibility yung affidavit pinagsamang sinumpaang salaysay nung 18 sundalo para bumuo yung ombudsman ng kaso. Kung bumuo ka ng kaso laban kay Martin Romualdez, bakit hindi ka bumuo ng kaso laban kay George Garcia, yung chairman ng COMELEC? Bakit kanyo? 4 na maleta ang tinanggap nito mula kay Zaldico nung sila'y nagtagpo sa Midas Hotel. Basis the same affidavit that the ombudsman used in building up a case against Tambaloslos. So dito nakikita natin, sarswela pa rin hanggat hindi kinakasuhan lahat ng binanggit doon, kalokohan po ito. Ano? So tingnan natin yan. Yung affidavit din ni Curly Discaya, di ba huwag natin kalilimutan yun. Yung paragraph 39, I believe, ng affidavit ni Curly Discaya. Pinutol po yun nung babasahin na eh. Ano po nakalagay? Paragraph 30. Ang nakalagay po roon, paragraph 30, picturean nyo na lang po para may kopya din kayo. Ito po yung nakalagay. Paragraph 30, DPWH Region 1. Mga binanggit po ni Governor Chavit Singson sa presscon na mga projects at license ay hiniram lang po sa amin. Yung Curly Discaya po ang nag-affidavit nito ha. I have to refresh your memory para hindi po tayo pare-pareho mabudol. Huwag po kayong lalayo sa issue ng korupsyon. Singilin natin ng full accountability si Bongbong Marcos. No? Hindi po namin alam kung sinong mga politiko ang gumagamit. Sa prosesong ito, si R.D. Ronel Tan